Breaking news mga kababayan, ako po, pasabog ni Jason sa nakakakilabot po. Magugulat kayo. Ganito pala ang sistema ng mga kongresista. Itong sabi, ilang kongresista naghihintay kung how much. Ibig sabihin mga kababayan, pera-pera na naman ang labanan dito. Dito sa gaganapin na impeachment ni Sara Duterte. Gaya po nung unang impeachment na balita po na 20 million kada pirma ng mga congressman. Kaya umabot po ng 215 na pirma ito. Kaya po si Sara na-impeach dito sa Kongreso. Kaya ngayon mga kababayan, panoorin po natin ang sinasabi ni Jason Sa na isa pong magaling na political analyst at commentator. Ito po mga kababayan si Jason Sa, marami pong alam ito. Legit na legit po ito. Panoorin po natin mga kababayan, paano binisto sila De Lima, Luistro, Terry Ridon. Ito po mga kababayan ko, magugulat po talaga kayo. Yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayam po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Pandarambong, kaliwat kanan? Pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Ayan mga kababayan, nai-stress at nababahala si BBM, hindi makatulog dahil naiisip niya pag hindi daw niya kalyado ang magiging Pangulo sa 2028, mabubura daw ang kanyang legasiya, ang kanyang naiwan na legasiya. Legasiya. Ano ba ang legasiya ni BBM? Mga kababayan ko, meron ba 20 pesos sa bigas sa tupad ba? Meron bang nakulong na mga malalaking isda sa korupsyon na kanyang binulgar kuno? Pero sa totoo lang, si Marcoleta talaga ang nagbulgar ng korupsyon. Kung hindi dahil kay Marcoleta na binuksan ang pag-iimbestiga, hindi mabubulgar ang korupsyon na ito. Dati pa, yan na ang legasiya ni Marcoleta. Pero kay BBM, ano bang merong legasiya si BBM? Kung ikukumpara natin sa nagdaang administration ng Duterte administration, kaliwat kanan po ang kanyang legasiya. Mga proyekto na naglalakihan, mga higanteng project na siya lang ang nakagawa, na hindi nagawa ng mga presidente noon. So ngayon po, si Tatay Digong hindi nagyayabang. Tumingin ka sa kaliwat kanan, napakaraming project. Pero si BBM, ano ba ang nagawa ni BBM? May nagawa ba itong legasiya? May good governance ba ito? Kaliwat kanan ng korupsyon na nangyayari. Lahat ng gabinete, buhaya. Halaka. Itong sinasabi ni Jason sa mga kababayan, kaya pati siya hindi naniniwala na mayroong good governance si BBM dito. Halaka. Panoorin pa natin. Ang legacy, naharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President.
impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya kung tutusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito, na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon. Manong Jay? Yes, malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang korupsyon sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo, no? Kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Ayan mga kababayan ko, grabe po ang mga banat at tirada ni Jason sa kay BBM. Ayon sa kanyang winika mga kababayan na mga salaysay dito sa interbyong ito, si BBM ang maaalala sa kanya pag wala na siya bilang isang pangulo, naknakan po ng korupsyon. Kung yung tatay niya noon binansagang korap dahil po sa hidden wealth at pagnanakaw sa kaban ng bayan, si BBM naman ginawang 10 times fold ang legasiya ng kanyang tatay. 'Di ba? Yan ang hinahabol ng mga dilawan noon. Ngayon, ang legasiya ni BBM ay korupsyon, sabi ni Jason Sa. Yan ang maalala pag si BBM ay hindi na pangulo. Hala ka, mga kababayan. Ano bang legasiya meron si BBM? Mag-comment po kayo, mga kababayan ko. Hala ka. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president, Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang way cover mo, yun na ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest, dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Ayan mga kababayan ko, grabe mga pasabog ni Jason sa dito. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin? Legacy ni Marcos Jr. ay magnakaw sa kaban ng bayan. Walang kabusugan sa pagnanakaw, sabi ni Victor Guabe 6490. Grabe. My favorite commentaries, Jason Sa, Merlita Esplago, Cesar Junior Castillo. Tamaan sana na wish ni Cara David yung mga tiwaling kongresista at iba pang nasa gobyerno. Hindi tinatabla ng hiya at Congressman karma na lang para mabawasan ang mga tiwali. Halaka. Mabuhay ka, Jason Sa. Sinasabi ko na nga ba kaya ayaw i-forward ang impeachment kasi nag-aantay pa ng maleta. Tayo ni Anthony. Legacy? Meron ba? As in, wala naman talaga. Pwede ang pagnanakaw niyon ang legacy nila. Halaka. Kaya hindi nila tinigil sa impeachment hearing dahil kada hearing may bonus yan. Ituloy-tuloy pa rin ang buhaya. Halaka, mga kababayan ko.
Kaya pala hindi pa ibinibigay ang impeachment na kaso ni Sara sa Senado kasi nga nag-aantay pa ng bonuses. Halaka. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI to supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito, and up to now yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window? Or Ayan mga kababayan, kaya pala hindi pa nila binibigay ang impeachment doon sa Senado kasi ay yung mga congressman nag-aantay pa kung magkano. Magkano bang usapan gaya nung 2019 Congress o ngayon, mga kababayan, pera-pera. Naknakan pa rin ng buhaya. Yan ang sabi ni Jason sa political commentator, mga kababayan. Magaling po itong taong ito, mga kababayan. Magandang magsalita ito, maliwanag ang kanyang mga winiwika. Bawat salita ay isang karunungan na madaling intindihin, letra by letra na tumatatak sa ating isipan. Yan po si Jason sa magaling na komentarista. Binibira ang Kongreso. Magkano? Magkano ang perang ibubulsa bago ang impeachment, bago ang pirma? Kasi nga kulang sila sa pwersa ngayon si Ronaldo Puno nga nagrereklamo hindi pinaibibigay ang budget ng distrito kaya yon nag-give up na, lumipat na kay Kiko Barsaga. Halaka mga kababayan ko, bistado, garantisado ang mga buwaya ng bayan. Halaka. outside the window. Opo. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR, for future release, pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito sa mga congressman. So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball dahil wala silang makuhang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo, and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mini trial, pero ngayon pansinin mo yung mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, sinasabi nila ratings because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice President, so sinisiraan nila dahil wala silang makuha. Hindi sila, mismo si Representative Zamora ng San Juan City nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na maraming pera sa bangko matagal ng kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo? He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional. Mga congressman itong matitino. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Ang habang dinadivert at ang pinakahuling
dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, ay hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan, at sa guni-guni na lang ni Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang pabagsak na ratings. Ayan mga kababayan ko, kaya pala gusto nilang elongate. Tama ba yung term natin? Gusto nilang pahabain ng pahabain ang oras at panahon ng impeachment sa Kongreso. Gusto pala nilang mabagsak ang rating ni Sara dahil sumasabog po ang kanyang rating sa taong bayan. Numero 1 ng gusto na maging Pangulo sa 2028. Bagsak po ang mga kalaban niya. Sheila Hontiveros na negative 1 na yata ang kanyang rating. Sheila Tulfo na binasura na din hanggang kangkungan ng kanilang mga pangalan kasi napakatahimik din sa korupsyon. Dati nung sila ay public service pa bilang mga radio personality na mga vlogger, ay ang galing-galing nilang ipagtanggol ang mga mahihirap, mga mababang mga kababayan natin na inaapi ng nagmamalabis ng kapangyarihan. Magaling sila doon. Bakit, mga kababayan? Kasi nga, kumikita sila sa kanilang vlog, sa kanilang radio station, na milyon-milyon ang kinikita nila ng sinasahod nila sa pagbablog nila sa kanilang ginagawang public service. Ang nangyari, ngayon, issue ng national issue sa mga nakawan ng gobyerno. Ang dami na pong nangyaring mga tahimik. Yung kapatid niyang si Erwin Tulfo na dadawit pa kayo, tahimik. Tapos gusto pang tumakbo na maging Pangulo si Rapi Tulfo. Yari na. Mga ganyang karakas, mga kababayan, wala. Tahimik sa korupsyon, pero pag-usapin ng mga chismosang kapitbahay, jowa na naghiwalay, mag-asawa na kinabit ng asawa ng kumpare, mga OFW na kinakalantari ni Mare at ni Kumare at ni Kumpare, lahat ng chismis sa buhay ng may buhay, magagaling sila. Pero sa korupsyon ng flood control at itong pasabog na 18 Maris, mga tameme sila. Meron mga kababayan kasi nga, mga hunyango, mga kababayan, walang-wala sila kay Marcoleta. Walang-wala sila sa isang Marcoleta natin. Isang matapang, nakikipaglaban sa tamang katwiran. Hindi gaya ng mga Tulfo, mga bendalo. Tahimik sila sa corruption. Tapos pangarap pang maging Pangulo, nek-nek nyo. Hindi kayo mananalo. Yan pong sinasabi ng mga taong bayan gaya ni Saturnino ng Batangas. Nanonood sa atin, mga kababayan. Ayaw ko ng mga Tulfo. Parang tangalista lang, bobolista. Magaling lang pag may maleta. Halaka, mga kababayan ko. Grabing mga komento. Ano bang masasabi natin dyan, Jason Sa? Ito po. Ang inuupakan naman nila ngayon, yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy. By way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sagawa, sinasabi lang inspection on the properties, and I do not know, ngayon lang ko nakakita, ang tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no? Na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case relative to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion, at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote and quote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them.
not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito, trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan na mag-formulate na, ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita, lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo. Alam mo, ang problema kasi ng gobyerno ito, ng administrasyong ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Ayan mga kababayan ko. Anong masasabi niyo po sa legasiya ni BBM? Masisira daw pag hindi niya kaalyado. Ano ba talagang ginawa ni BBM para mapaganda ang takbo ng pamumuhay ng mga Pilipino? Meron ba siyang mga project na mga higante na pagpikit mo, maaalala mo si BBM, ito ang kanyang legasiya. Ano ang pumapasok sa inyong isipan, mga kababayan ko? Yan yung mga comment. Graft and corruption. Pagnanakaw sa kaban ng bayan, gaya ng tatay. Yan po ang mga sumasabog na komento sa comment section ng mga kababayan natin na galit na galit. Lalong-lalo ngayon, imbes na tupagin paano gumawa ng paraan para bumaba ang presyo ng gasolina, ang inaatupag yung presyo ng sibuyas. Mga kababayan ko, for transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Isang like at isang share mga kababayan at shout out sa inyong lahat. Mabuhay po.